our neighbors. Okay? Respect, ang ating kindness, compassion, okay? Ibig sabihin, may maganda tayong pakikisalamuha sa mga tao sa paligid natin. Okay? Siguro may isip na nyo ngayon, may mga kakilala kayo na ito, laging galit tong neighbor na to. Itong neighbor na to, lagi na lang nagmumura sa harap ko. Ang simple-simple lang problema. Hindi lang nakuha yung kalat sa tapat ng bahay niya. May tumailang na aso sa tapat ng bahay niya, pero inaway na kaming lahat dito. May mga ganun ba kayong stories? Eh, madalas marami yan sa mga communities, ano? May mga triggering factors na lumalabas talaga yung pangit na pag-uugali, sabi nga. Diba? Nakikita naman natin yan, yung mga pangit na pag-uugali, pangit na way of thinking and behavior ng mga tao sa paligid natin. So again, mental health encompasses our emotional, psychological, and social well-being. Kompleto yung aspeto na yan. Hindi lang siya sa kaisipan. Pero kasama din dyan yung ating pakikisalamuha sa mga tao. So, paulit-ulit na to, it influences how we handle stress, relate to others, and of course, making decisions. Alam nyo, meron akong counseling just this week again. Kakasweldo niya lang. Okay pa yung cellphone niya, pero sabi niya sa akin, ma'am, na nalulungkot ako kasi yung crush ko meron na siyang boyfriend. Bili lang akong bagong cellphone, ma'am, para mawala yung ganitong nararamdaman ko. Sabi niya sa akin gano'n. Pero sabi ko sa kanya, pag-isipan mo munang maigi yung gagawin mo. No? Hindi basta-basta na just because you are feeling that kind of emotion ay kumbaga bibili ka na agad ng phone na hindi mo naman kailangan. So, those are instances. Meron din ba kayong mga ganong pagkakataon na just because of the emotion, you are able to make a decision or do a behavior na hindi mo pinag-isipan. Pero bigla-bigla mo na lang siyang ginawa. Okay, in order for you to, siguro release the stress that you have. But that is an unhealthy way of releasing that stress. So, it is important na naiintindihan natin yung ating mental health. Alam mo dapat yung triggering factors mo, bakit nagiging ganyan ang behavior mo kapag ganito yung mga experiences. So it is important na alam mo yun, maging self-aware ka sa iyong sarili. Kasi sa paraan na yun, matutulungan mo yung sarili mo na ma-manage yung mga stressors mo. So again, mental health is more than the absence of mental disorders. Ano? Kasi kahit hindi ka naman na-diagnose, everyday dumadanas ka ng iba't ibang mga emosyon na nakakapagpa-irrational sa iyo or nakakapagpagawa ka, nakakapagsabi ka ng mga bagay na hindi mo naman sinasadya. Nakakagawa ka ng mga actions na hindi mo naman talaga ginugusto. Pero dahil nga mental health, you weren't able to process them and nakapag-develop ka ng unhealthy way of coping, that is why nagiging negative yung mental health. And ano yung nagiging resulta nito? Most commonly right now, sa mga nakakausap ko, nagre-result ito sa negative relationship inside the family. It is very true. Nasa ang ating mga magulang, of course, ibang generation sila. Probably, nung panahon nila, hindi talaga nila alam ang katungkol sa mental health. At probably, Filipino typical families who are strict parents and who just focus on working to provide for their children. Pero, ang hindi nila nakita or natutunan, siguro hindi naman sa lahat ng pamilya, no? Pero karamihan ng pamilya ay yung pagpapakita ng care and love in the most healthy way sa kanilang mga anak. Yan. Kasi right now, I've been talking to students, no? Especially some of them are younger than 18 years old. And ang laging problema nila is their relationship with their parents. So, it is something kasi ng generational gap that previously, yung generation ng mga parents natin is very different from ours.